Ibubulgar ko na ba dito? Dalawang klase ng kulam may kulam na espiritu ang ginagamit at may kulam na material. Mahirap tanggalin dyan ang material. Umangat ang tao, umangat na. Hindi na element ng kalaban ko. Demonyo na. Iba ni tingin niya. Kulang lang sir, makita mo gumagapang sa pader eh. Totoo po nangyayari yan. Sa kisame, yung ilko-crawl, totoo yan. Pero simula ng pag-upo ko dito sa harap ng camera, binura, parang naninigas yung pangako na may pumipigil. Talaga may mapipigil talaga. My God, ano kaya ito? Ganyan kasi minsan pagka may kasama ka sa may mga entities kasi tayo, hindi nila pinapahintulutan na ibulgar sila. Dito banda kanina dito sir, may nararamdaman ako dito kanina at dyan sa may tabi ng salamin kanina. Pero hindi ko na sila pinapansin. Ang mga elemento po talaga, hindi po sila masasama. Walang masamang elemento. Kaya sila nagiging masama kasi kasalanan din naman kasi ng tao eh. Yung pagpuputol ng puno. Dalawa lang yan sir, ang dyan sir, kaya nagiging masama yan. Maaring nasagi mo, hindi ka nagtabi-tabi o maaring ginambala mo yung tirahan nila, pinutol mo yung puno. Siyempre magagalit yan. Meron akong kaibigan na ako lang ang nakakakita. Puno ng saging doon na doon ako pumapasok sir. Parang ang tingin ko pintuan eh, parang portal. Pagpasok ko dyan sir, puro umaga walang gabi. Ano bang gusto mo, ginto o libreta? Siyempre libreta pinili ko kasi kung ginto sir, hindi na makakalabas doon sir. Kinikilabutan talaga ako, promise, makita mo. Pag sakit ng tiyan niya, una lumabas, kinikilabutan ako. Promise. Totoo talaga sila, sir. Pero titig lang. Kaya nilang kunin ng bata, titig lang. Ako nga pala si 4 years old na or i-share ko yung buhay ko bilang isang psychic healer, no? Pati yung mga gawain ng mga healer, ganon. Sa kung ano ako dati bago maging healer. So ako po isang may banda dati, no. Sa edad kong 13 anyos ako natugtog na. Yun ang hobbies ko dati. Galing ako sa pagka-normal na tao. So ayun nga na talaga mapipigil talaga. My God, ano kaya ito? Yun. Wait lang. Ano kaya itong ganito? Nagpaalam naman ako eh. Binubura talaga. Ganito sila sa akin. So guys, pagpasensya nyo na ako guys. Medyo minsan nag-empty ako kasi mahirap man paniwalaan to. Talagang may bumubura talaga. May bumubura ng memorya ko. So ngayon lang nangyari to sa harap ng camera. So, yun nga, ang gawain ng isang manggagamot, yun nga, makapagpagaling ng mga sakit na hindi may paliwanag ng mga doktor. Ako rin po'y gumagamot ng mga pisikal, yung mga natural na sakit, ako po'y gumagamot ng bahagya. Kasi, sa totoo lang kasi, ang gawain kasi ng healer, parang sugal. Pwedeng gumaling, pwedeng hindi. So, talagang, yun. Bukod pa dyan, simula nung pumasok ako sa pagiging healer, sir, doon na, sir, lumabas na yung mga bad side. Gaya ng may mga tukso, pang-uusig ng tao. Parang feel mo nakakababa ng confident mo, pero habang tumatagal, sir, sa totoo lang, yan ang sinasabi ko sa inyo, na hindi ganun kadaling makita ang Diyos. Marami kang pagdadaanan na pagsubok talaga. Kaya yun nga, sasabihin ko lang sa inyo, kung papasukin nyo yung pagiging healer, pag-isipan nyo po muna, marami kayong pagsubok na pagdadaanan. At napaka-misteryoso po talaga ng aking landas. Dahil sa totoo lang po, ako po'y may mga alagang anghel, yan sinabi ko na. Ako po'y sinasamaan ng anghel, may humahawak po sa aking mga anghel. So, hindi ko rin alam kung bakit ko sila, hindi ko sila nakikita, nararamdaman ko sila. So, meron din po akong kakayahan na makita ang mangyayari. So,
Nung December, ito lang nakaraang taon na December 20, kwento ko lang December 20, 2003, kung nabalitaan nyo po yung kay, yung nagpatay na ama ng singer na artista, kilala nyo ba yon? So ayoko sabihin dito, mas bawal yan bawal yan. So yon, kung alam nyo sir, bago po nangyari yan, na-post ko po yan. Before mangyari ang pangyayari na yan, na-post ko yung vision ko. Na-post ko yung vision na yan. So yung vision na nitong nangyaring taon, yan po yung na-vision ko. So yun po, simula nang pumasok ako sa pagiging spiritual, ang laki na nabago sa pananaw ko sa buhay, sa paniniwala ko. No? So yung sinasabi nila na madali lang yan, konting dasal lang, ay hindi po ganoon. Hindi porket nananalangin ka ay matatagpuan mo ng Diyos, hindi ho. Sobrang hirap po hanapin ng Panginoon. Marami kang pagdadaanan na pagsubok. Simula nang pinasok ko to spiritual ay talagang magulo. Napakagulo kasi sa panahon kasi ngayon marami ng manggagamot din. Inggitan dito, siraan doon, bantaan dito, bantaan doon. Kaya itinago ko yung mukha ko kasi mahirap na. Ayoko makisali sa gulo nyo. Parang awa nyo na. Tapos yun, pasensya na kayo, medyo napuputol yung sir, kasi gawa sir, parang pumipigil talaga, promise. Hindi mo ganito kanina. Pinaghandaan ko talaga to. Pero pagharap ng camera, ito na nga, may bumubura sa isipan ko. Kung sino. Masasabi ko lang sa inyo, na once na papasukin nyo ang spiritual, pag-isipan nyo po muna bilang maging manggagamot. Hindi naman po masamang manggamot, pero ang masama po talaga yung mararanasan nyo, yun ang masama doon, bago nyo ma-achieve yung goal nito. So, yun, may pumipigil talaga, sir, promise. May namamalo. Kanina pa talaga to, pagpupo ko dito. Hindi ko alam kung sino. Promise, kasi since kanina, na pumunta ako dito sa studio nila, hindi ako ganito Okay ako, maganda tulog ko, maganda gising ko, pinagandaan ko to. Pero simula ng pag-upo ko dito sa harap ng camera, binura yung sasabihin ko, parang naninigas yung pangako na may pumipigil. Na yung tipong sasabihin ko para inililigaw ako. Ganyan kasi minsan pagka may kasama ka sa may mga entities kasi tayo, kumbaga tinatawag na gabay, hindi nila pinapahintulutan na ibulgar sila. Pero ito, nasasabi ko na nga, yung nangyayari, binubura talaga. Binubura yung mga nais kong i-share dito sa camera, dito sa content na to. So parang ang hirap pilitin. Ang sakit sa ulo. So yun. Tapos dito banda, dito sir, may nararamdaman ako dito kanina at dyan sa may tabi ng salamin kanina. Pero hindi ko na sila pinapansin. Meron dito sa inyo, sir. Meron dito. Kanina pa Sasabihin ko na yung pangako parang pinipihit ng tornilyo. Tapos yung ulo ko basta iba. Pinubura. Doon sa may salamin tsaka dito kanina nandun sila nakapalibot. Dito, banda dito. Nararamdaman ko yung presensya nila, ba't hindi ko masabi kung babae o lalaki Pero meron talaga dalawa. Dalawang energy nandito. Dalawang life force ang nandito. So tingin ko parang hindi sa healer babagsak to, parang magpaparanormal ako dito. Nag-start talaga ako 13. Then, hindi naman sila sabihin totally na fully renovated ako sa 13 years old na. Hindi pa. Kumbaga, seeker pa lang ako ng time na yan. Tapos, na-develop ako at the age of 16. Diyan na ako nakakapanggamot, nakakapagpagaling. Pero hindi naman sinasabi talaga na totally na fully, hindi. Minsan, nakakahuli ako ng espiritu, pinapasapi ko sa katawan ng tao. Nakakausap ko. Minsan, parang nagbabatuhan din ko ng tanong, ano bang ginawa ng tao na to?
Ano ba, nasagi ka ba? May kasalanan ba sa'yo ito? Doon, nagkakaroon ng tinatawag na kumbate spiritual ba? Nagtatanungan. Pero hindi naman lagi nakakahuli ng espiritu. Depende sa kaso ng tao. Pero na fully renovated talaga ako 16. Diyan ako na tuto talaga na gumamot. Diyan na talaga. Yan na yung naging stepping stone ko bilang maging psychic healer. Pero yung sinasabi ko na 14, sir, seeker pa lang ako niyan. So, pag sinabi kasi na entity kasi, sir, yan yung mga tinatawag na elemental spirit, no? So, sa atin sa Pilipinas, may tikbalang, may engkanto, may nuno, may unano, may diwata. Yan, may kapre, may tikbalang, ano pa, marami pa. Merong mga sinasabi nila ng mga itim na gabay, puti na gabay. Yan, marami, sir, marami. Marami. So, pag sinasabi kasi entities kasi, sir, sila yung mga espiritu or mga elemento na hindi nakaranas ng reincarnate. So, kaya tayo sinasamahan ng ganyan, maraming rason. Isa pwede sa lahi nyo or tinatawag na ancestor na galing sa ninuno mo na sa'yo nakita yung katangian ng ninuno mo na namana mo. So, maaaring sinasamahan ka. Pwede din naman na sa practice, habang natututo kang manalangin ng mga Latin words, pwede mo silang matawag. Kumbaga nakakapag-summon ka pero hindi ka aware. So, ma-aware ka lang pag nagparamdam sa iyan. So, yun lang yung ano, sir, yun yung basihan. Dalawang klase yan. Practice or ancestor or namamana. Ang mga elemento po talaga, hindi po sila masasama. Walang masamang elemento. Walang masamang elemento. Gumagawa nga sila ng way para makakayat sila sa langit eh. Kasi bakit? Mga fallen angel yung mga yan eh. Pero, hindi sila binagsak dahil makasalanan sila, hindi. Ibinagsak sila kasi meron silang role sa mundo. May mga kanya-kanya silang role. May mga, kumbaga, di ba, diwata. Ano bang role ng diwata? Bantay ng kalikasan. So, yung mga yan, hindi sila masasama. Kaya sila nagiging masama kasi alam nyo ba kung bakit? Kasalanan din naman kasi ng tao eh. Yung pupuputol ng puno. Oh, kasi dalawa lang yan, sir. Ang ano dyan, sir, kaya nagiging masama yan. Maaring nasagi mo, hindi ka nagtabi-tabi. O maaring ginambala mo yung tirahan nila, pinutol mo yung puno. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun. Yun. Siyempre magagalit yan. Ikaw ba naman yung paa mo? Baka hindi ka magagalit. So, kaya nila nasasabing, may masama kasi sinaktan ka, kasi nasaktan din sila. So, sir, gumaganti lang yung mga yan. Gumaganti lang. Pero hindi sila pumapatay ng tao, ah. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo pumapatay ng tao yan. Binibigyan lang tayo ng sakit ng mga yan, yun. Kaya sila nagiging masama, kagagawan din kasi ng tao. Para sa akin na sa sarili ko, walang masamang elemento kung hindi mo sila masasaktan. Hindi naman po siguro pumatay, pero malala po talaga na parang umamatay. Mga makukulang po, mga ganun ang babae. Oh, ganito. Napakaganda ng tanong mo, sir. Asarap sagutin pag ganito yung nagbabatuhan tayo, no? So, ganito yan. Magkaiba ang pinsala ng mambabarang sa pinsala ng engkanto. Kasi, sir, ang pinsala ng mambabarang kasi sinadya talaga. Maaring nainggit yan or maaring may kasalanan ka, kaya ka kinulam. Kasi, sir, sabi ko nga sa kanila sa mga pasyente ko minsan na kayo, hindi kayo kukulamin kung wala kayong kasalanan. Kasi, sir, ito pasintabi lang, hindi ko po kinakampihan ng pasyente. Kasi nasasanay. Kasi bakit? Gagawa ng kasalanan yan. Ang sasabihin niya sa mga, kunyari, nakadisgrasya siya, nakasakit siya ng kapwa, okay lang, makasakit ako, may manggagamot naman ako eh. O, di ba natotolerate mo? So, ginagawa ko, binibigyan ko ng value ang gamutan ko. Papagalingin kita, pero may usapan tayo, hihingi ka ng tawad doon sa taong nasaktan mo. Kasi, sir, sa panahon ngayon, sir, sa totoo lang, panahon ngayon, sir, iba na eh. Iba na. Konting kasalanan lang, gagawan ka ng di maganda. So, kasalanan mo yan, kaya ka kinulam. So, mas maganda dyan, pag may ganyan, iwas na lang tayo, kaysa naman makipag-ano pa tayo, di ba? So, magkaiba pinsala niyan. Dalawang klase ng kulam, may kulam na espiritu ang ginagamit, at may kulam na material. Mahirap tanggalin dyan ang material. Kasi ang kulang material kasi hindi ginagamitan ng hexis cord.
yung connection na mangkukulam tsaka nung target. So, hindi basta-basta yung napuputol yan. Yung namang spirit, yung namang kulam na ginagamitan ng espiritu, yun po yung napapasapi natin, sir. Opo, kaya po nakakausap natin yung presensya ng mangkukulam. Pero hindi talaga totally mangkukulam ang sumasapi. Ibubulgar ko na ba dito? Kasi lagi ko naririnig, sino ka mangkukulam ka? Anong pangalan mo? Taga saan ka? Hindi naman mangkukulam ang kausap mo eh. Kaya hindi lahat ng healer, sir, awaken. Minsan may mga healer na mahina ang naturalesa. Mahina yung comprehensive ability nila. Ibig sabihin, pag nahuli nila yan, ang akala nila mangkukulam na. Pero hindi. Hindi. Yung po yung inutusan ng mangkukulam na espiritu. Kaya dalawang klase ng kulam. May material, may espiritu. Yung material naman, yan ang tinatawag na crafted voodoo. Yung crafted voodoo, ginagamit na po ng mga herbs para parusahan ka. So yun po yung pinagkaiba ng dalawa. Hindi po isang kulam yan. Maraming paraan. Maaring minanika ka. Pag manika ang ginamit sa'yo, tsaka yung tinatawag nila tousing needle, material na kulam ang tawag dyan. Binibigyan ka ng sugat. May mga kulam naman na dinadaan nila sa spirito. Yung po yung tinatawag na sinisira yung bait mo ba? Hindi ka pinapatulog, nag-overthink ka sa gabi, minamalas-malas ka na. Pero wala kang sugat ha? Wala. So, lalabas sa doktor, may sayad ka pagka gano'n, pero hindi mo alam na may gumagawa para sa hindi maganda. Sinasalbahe ka. So, mahirap gamutin yan. Yung sinasabi ko, yung kulam na ginamit ng espiritu. Kasi wala kang makikita na remarks eh. Na sugat. Diba sabi nila, pag kulam may sugat yan. Pag may sugat yan, ibig sabihin, material ang ginamit yan. Kaya kailangan sa atin, sa kapwa healer ko, mas maganda na tanungin talaga natin yung pasyente natin kung talaga bang biktima sila o kasalanan nila yan. Kasi para sa akin, sir, sa pananaw ko, sir, ito lang, lahat ng pasyente feeling victim eh. Yun yung katotohanan dun, sir. Sasabihin nila, wala namang kasalanan, ba't ako kinukulam? Hindi ako maniniwala dun. May kasalanan ng tao pag gano'n. Hindi ka bibirahin ng kapwa mo kung wala kang ginawa. Kung hindi mo nasaktan, apakan yan. So yun yung pinagkaiba, sir. Yung material po, di ba sabi niyo po na medyo mahirap po siya. mahirap gamutin ng material kasi bakit? Nadidetect naman kukulam pag nagpapagamot ng pasyente. Nalalaman nila yan. O sabihin ganito, o si Juan de la Cruz, pinakulam ni Juana. O si Juan de la Cruz magpapagamot sa akin. Madidetect ni Juana yan. O tatanggalin ko muna. Tapos ibabalik ulit pagka wala. Ibig sabihin yan, iisipin mo na, okay na ako, magaling na ako. Tapos, ikaw naman gagamot ka, wala ka naman sakit eh. Ganyan-ganyan. Siyempre, lahat ng manggagamot lahat ngayon ng manggagamot na-observe ko yung mga baguhan, nagiging OA na eh. Ay, may nakikita kong ano sa'yo, gabay mo, anghel. May babae kang kasama. Parang ang layo na nasagot. Hindi sila ganun ka-pure mag-diagnose. Kasi may palatandaan yan pag material. Pero hindi ko pwede sabihin dito, sir, wag lang siguro. Akala lang yon, yung way ko na yon. So, sa akin, bago magpagamot ng pasyente, tinatanong ko muna yan. So, kaya mahirap gamutin ang material kasi kayang alisin, kayang ibalik. Hindi kagaya ng espiritu kasi pinapasaniban nila yung target eh. Kaya hindi nakakatulog. Yun ang sinasalbahin na sinasabi. Bakit niyo po napili na mag-stay po sa ganitong profession? Napakaganda ng tanong. Para sa akin, sir, ang isang healer ay pinakamalaki sumpa sa sarili mo na hindi mo kayang alisan. Sinubukan ko na how many times ko na siyang inalisan, pero hindi. Kakatok pa rin sa puso mo eh. May lalapit na ganito, na sir, pengin naman ng tulong, sir, pakigamot naman ng tao na to. Nag-try ako dati to alisan, hindi mahirap alisan eh. Pinakamalaking sumpa para sa akin to. Sumpa. Ito yung sumpa na hindi mo kayang labasan. Mahirap. Mas naman po ba kayo? Parang napupulfill naman po ba kayo sa ginagawa po? Oo, natutuwa naman ako kasi kung hindi dahil sa
larangan na to o sa landas ng pagiging psychic healer, ay mas nakikilala ko ang nag-iisang nag-iisang Diyos lamang na may likha talaga ng lahat, na pinagmula ng lahat. Diyan ko lang talaga nalaman at nasumpungan, pero hindi ko pa natatagpuan. Kasi gaya na sinabi ko sa iyo kanina, kapatid, na mahirap hanapin ang Diyos. Marami kang pagdadaan ng usig, pagsubok, tsaka panunukso ng kapwa-tao mo. Hindi ganun kadali. Wala pang nakakatagpo kung nasaan talaga ang Diyos. Pwede niyo po ba kami makwento ng parang journey po ninyo, yung parang experience niyo po na hindi niyo makakalimutan nung ito po yung journey niyo po sa Ganito yan, ito. Ang hindi ko malilimutan dyan, yung nag-edad ako ng 8 taon, sir. Yan. Kaya tinawag ko na missing boy. Kasi tuwing Bernes kasi, hindi ko alam, parang wala ako sa sarili nun eh. May pinupuntahan akong puno ng saging sa likod ng bahay namin. Tapos, meron akong kaibigan na ako lang ang nakakakita at sumasagot naman pag kinakausap ko. So, dalawang matanda yon, babae tsaka lalaki. Hindi naman magkasawa, parang, ewan ko. Hindi ko alam. May puno ng saging doon na doon ako pumapasok, sir. Parang ang tingin ko pintuan eh, parang portal. Pintuan siya, pero saan portal yan eh. Pagpasok ko dyan, sir, iba na. Puro umaga, walang gabi. Puro umaga, walang gabi. Doon na nagsimula. Hanggang sa yon, sir, pinapili nila ako doon. Ano bang gusto mo, ginto? O libreta? libreta po. Siyempre, libreta pinili ko. Kasi kung ginto, sir, hindi na makakalabas doon, sir. Ano po yung, pwede po ba, ano po yung libreta? Yun po yung mga libro na may mga, minsan walang sulat, minsan may mga sulat. Yun po yung, kung tawagin akdaan ng mga sagradong salita, yung mga Latin. Kasi sir, dalawang klase ng libreta ha. Yung isa walang sulat, yung isa meron. Yung naman walang sulat, sir, nagkakaroon lang ng sulat yan pag tungtong ng mahal na araw, Bernie Santo. Pero hindi naman sinasabing puno yan. May mga ilang salita dyan na mag-i-exist, magpaparamdam. So, yun yung ililista mo sa iba. Ikukunin mo siya. Kumbaga, may dikta. Yun yung mga original na buhay na libro. Opo. So ako, pinili ko libreta, pero ibinigay sa akin, hindi talaga literal na nadala ko sa same, dito sa mundo talaga natin. Kasi sir, yung mundo kasi ng engkanto, sir, totoo lang ibang oras eh. Kaysa sa mundo talaga ng mga tao. Yung isang linggo dito sa kanila, sir, isang araw, yun ang pagitan, sir. Tsaka walang gabi. Hindi mo talaga masasabing, hindi mo masasabi talaga na tumatakbo yung mundo, yung oras nila. Hindi eh. Hindi. Sila yung mga tao na para silang, same lang din natin, may damit. Pero pinagkaiba dito, sir, wala silang kanto dito. Wala silang kanto. Yung parang klep. Wala. Clean talaga yan. Yun yung palatanda ng engkanto. Oo. Yun yung pinaka hindi ko malilimutan. At saka, ito pa, yung ako'y natulog noon isang beses. Hindi ko alam kung bangungot ba to, digmaan tong nangyari eh. Sinakal ako ng maraming maliliit na parang mga demonyo na bata, sir. Sinakal ako ng mga yan. At sinasabi sa akin, ilawa mo na. Eh, wala naman akong dapat ilawa. Tapos, since na nangyari yun, sir, doon na para akong nagkaroon ng galit sa mga demonyo nun. Parang gusto kong gantian itong mga to. Doon na yung part na, yun din yung reason kung bakit gusto kong manggamot. Yun din yung reason. Yun din yung reason. Puksain talaga yung mga masasama dito sa mundo. Pero, wala naman kasing masama kung wala masasaktan. Kaya ganyan yan, sir eh. Di ba? Yun yun, sir. Parang magkakahambing lang ng mga yan. Gaya ng elemento, pag hindi mo nasipa yan o natamaan yan. Siyempre, ang lagi nating rason, hindi naman nakikita eh. Totoo naman, di ba? Pero siyempre, magtabi-tabi ka.
Kaya yan, pag tinamaan ng paa mo, nasipa mo yan, automatic yan, magkakasakit ka na. Pero sa mangkukulam naman, ito rin yan na, dalawang klase din ng kulam. Maaring ginagawa o maaring pinagawa. Pagka pinagawa, ibig sabihin, bayaran ng mangkukulam. Ganun. Tsaka sir, nakita ko talaga ginagawa ng mangkukulam. Ha? Yes, meron ako mga video dito pero mamaya kasi papakita kung paano yan. May ano yan sir may mga bungo yung mga yan eh. Bungo yung mga yan. Bungo talaga, yes. Iskal talaga ng tao. Depende kung ilang bilang yan. Ngayon, ang ginagawa ng mga yan, sir, isusulat ang pangalan ng target. Sulat yan. Sulat. Mas may bulong yan. Orasyon. Orasyon nila yan. Papasok nila sa iskal, sa bungo ng tao. Iipit sa mata, ipapaagat sa ngipin, itutusok dito sa may bandang parang sa butas dito. Sa yung esophagus natin. Kasi pag naputol kasi yan, may butas yan dito eh. Orasyonan yan. Yun yung pinakamasakit na kulam. Paktol, laygay, yan yung mga kulam na mga rare. Talagang masasakit ka mga yan. Yun namang, minsan may nakikita tayong pinalalakihan yan. Nakakarinig ka ba ng ganyan? O yun. Sa dagat ginagawa yan. Ginagamit dyan ang elemento ng dagat. O, pinalalakihan yan. Pag high tide, malaki yan. Pag low tide, maliit. So yan yung mga part na mahirap gamutin. Tapos, hindi mo rin naitanong barang, di ba? Barang. O, ang barang, ibang-iba sa kulam yan. Ang barang talaga, sinusugatan ka na. Ang ginagamit ng mga mabarang, sir, mga insekto. Mga maledictus na insekto. O, pagka binarang ka at nagkaroon ka ng sugat, namamayat ka niyan. Tapos sugat mo palalim na palalim. May mga lumalabas dyan, sir, na mga ipis, langaw. Oo, minsan uod. Pero pag nagpa-doktor sa doktor, normal naman. Pag ganyan, kailangan mo na talaga na mag-seek sa mga healer na magtanong ka na sa kanila kung paano ba ito tanggalin, gamutin. Sa opinion po ninyo, ano po yung elemento na parang pinaka-delikado talaga? Encantadores, sila ang hari. Pag yan ang nasipa mo, may kakalagyan ka talaga. Hindi ka mamamatay. Pero habang buhay ka na may sakit. Depende sa kanila kasi iba-iba eh. Tsaka dati, nung ako'y nanggagamot, nakahuli ako ng isang beses niyan. Kung makikipaglaban ka sa gaya nila, wag lang natin tangkain. Wala tayong panalo. Kasi mag-uurasyon ka pa lang, alam na nila gagawin mo. Kaya kailangan basahin. Ganun yung kumbaga, advance sila. Tsaka matatapang ang mga encantadores. Sila yung hari ng mundo ng engkanto. O mundo ng mga elemento, sila ang hari. Encantadores ang tawag yan. Infernales, yun. Infernales ang tawag. Pero meron din namang infernales na elemento, meron din namang infernales sa tao. Yun yung mga pinuno na mangkukulam. Yun namang kukulam. Kaya dati, nakakita ko talagang kulam talaga aktual. Nakita ko paano ginagawa. Nakakatakot talaga. Dami niyang picture dyan, no? Mga kandilang itim, may mga karayom, may mga dugo ng tao, may mga human resources ba, mga abo ng tao, balat na pinutuyo. Yun yung mga tinatawag na material sa pangkukulam. Parang nakakita, ganun po, parang hindi niyo po sila magkabala pa o biglang makalaban. Yan mga yan, sir, nag-i-insist yung mga yun, umatake lang, natitrigger, if pinutol mo yung puno, yung portal nila, pag nagalaw mo. Kumbaga, tsamba-tsamba lang, hindi naman sasabing hindi. Pag natsambahan mo na sa part na yan, may infernality na engkanto nakatira. Siyempre, sino ba may alam? Wala naman. Pag pinutol mo, doon na malalaman niya pag talagang sasama pakiramdam mo. Oo, sadin lang. Pero ang nakakamatay talaga para sa akin ang barang. Kasi marami nang namatay na barang eh. Sa totoo lang, ito yung namin ko hindi ako perfecto manggagamot. Namamatay din ako ng pasyente. Siyempre, nakakatakot ang buhay manggagamot. Di nyo ba alam? Kasi sayo ang sisi niyan. Sayo ang sisi lahat niyan. Sayo ang sisi. Grabe. Sayo ang sisi. Yun po pala yung next question. Gaano po kadelikado ang mundo ng... Naku, delikado. Kasi, sabi ko sa inyo, hindi lang po talaga
elemento ang kalaban natin. O namin, pati kapwa manggagamot na rin. Tsaka, delikado din yan. Kasi yung paa mo, yung isang paa mo nasa hukay na. Sa hukay na. Kasi may mga mangkukulam na gumaganti din, ikaw ang tinatamaan. Kumbaga, pagka alam mo yung nasagamutan ka ng summoning or nagsasyaman ka, pinapasapi mo yung spirito na kinakausap mo. Ibig sabihin niya, nakikipagbatuhan ka ng ng birahan yan, orasyon. Oo. Kung maaring madisgrasya kami sa pamamagitan ng balik. Kunyari kami sa gabi, matutulog na kami. Maaring hindi na kami pagisingin ng mga yan. So, ganun po kadelikado. Pag namatay ka, wala nang gante. Wala nang gante. Wala na ho. Wala na. Sobrang delikado ang buhay spiritual. Kasi yung galit ng kaaway ng pasyente sa amin ang buntun eh. Kami ang pinabubuntunan. So, nagpapasalamat pa rin kami sa nag-iisang may likha ng lahat na kahit paano, ginagabayan pa rin kami. Kumbaga, alam niya yung tamang ginagawa namin. Kasi, konti pagkakamali mo lang dyan, delikado. Hindi ka mamamatay pero masisirang ka ng bait. Malaki ang impact sir sa tao. Pwede ko masabihin dito? Okay lang. Malaki ng impact ngayon sa tao, simula nung nauso yung ganyan. Kasi isipin mo na normal lang sila, pero sasabihin nila may nakikita na sila, may nararamdaman na. Hindi po ganun yun. Yung sasabihin ng third eye, na may nakikita silang mga hindi ganun yun. Hindi. Malaki impact sir, malaki ang nabago. Mahirap i-explain, pero mas maganda mag-observe kayo sa mga ganyan, sa may mga live. Diyan yung makikita, sir. Marami naglalabasan ng opinion. May nakikita ako dyan. Naingkanto ka. Malaking impact na pinagbago sa kabataan ngayon. Marami nang nahihilig mag-practice or pasukin ng mundo ng mga witches. Yan. Mga pagtataro, paghuhula, pag-card reading. Yan ang malakas ngayon sa mga kabataan. Pumapasok ng mga tarot cards, tarot reading. Yung tarot po, ano po masasabi niyo po dyan? Ang tarot kasi, yan ay aral yan ng mga pagan, paganismo. So, ang tarot kinukonsider nila as a devil-crafted, demon-crafted, or demon practice. Kasi pinungungunahan mo pinungungunahan mo siya Ako ang nakakaalam ng buhay niya, tago pangungunahan. So, sa atin, mas magaling ka pa sa kanya. So, yung tarot kasi, yun ay card. Each card, may mga symbols yan. Like 6 pentacles, 6 swords, 6 cups, 7 cups. Meron silang mga designated meaning. Mismong tarot reader na ang nakakabasa dyan. Pero dalawang klase yan Meron tinatawag na cartomancy. Ang cartomancy, yung card nila is yung card na panglaro ng tong-it, ganun. Yun yung magagaling, cartomancy. Meron namang bumabasa sa pamagitan ng astrology, sa zodiac sign natin. Meron namang bumabasa sa pamagitan ng number, so numerology. So maraming basihan na pwede kang i-reading. Pero para sa akin, sir, yung tarot na yan, sir, okay naman siya. Pero, minsan kasi sir, hindi nag-resonate. Minsan nababasa nila, mga past. Ang gusto malaman ni client, yung future niya. Pero lumalabas, nag-insist past. So, masyadong, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Balance. Depende sir sa reader, sa seeker, kung magaling siya magpaliwanag, mag-counseling. Ano po masasabi niyo po sa mga kabataan po na, yung parang nag-aano po sila, yung nagsisik po na. Sisik sila, okay. Ito naman sabi ko sa inyo na kailangan yun ng mga facilitator, or mga guidance na mas may nakakaalam, huwag nyo pong bastang papakailaman ang mundo ng spiritual na walang pahintulot. Kasi sa totoo lang, pag pinasok nyo yan, isang malaki sumpa yan So magpa-guide kayo sa mga marurunong at talagang legit. Magpa-guide kayo. Sila yung magiging facilitators nyo hanggang sa matuto kayo. Napakadelikado po ng mundo ng mga psychic healers sa totoo lang. Kasi isipin mo, matutulog ka,
Matutulog ka lang, gagambalain ka pa. Hindi ka gaya ng normal na tao, matutulog lang, okay na. Kami hiba eh. Matutulog kami, may mga obligasyon po. Kasi ito pa ha, sa mga kabataan na gustong mag-aral niyan, dapat consistent kayo. Kung sino yung gusto nyong tawagin, yun lang. At isa pa, isang malaking obligasyon sa buhay ang pagiging healer. Kasi may mga rituals din eh. Gitong oras mananalangin ka, kailangan itong ganitong dasal, tatapusin mo to sa ganitong ano, parang ganun. Malaking obligasyon. Yun lang yung masasabi ko. Sa malaking obligasyon. Ano po, ito po pala, meron po ba kayong, ano po yung opinion niyo po sa, yung modern medicine po ngayon sa ginagawa niyo? Sa akin lang sir, bago ko sila gamutin, no, tinatanong ko muna sila kung nakapagpa-first opinion ka na ba sa doktor. Ngayon sir, kung sasabihin ni pasyente na hindi pa, magpa-doktor ka muna tapos pag walang findings saka ka bumalik sa akin. Kasi sir, totoo lang sir, yung ganyang part na ganyan sir, pag usaping diagnose, mahirap pa kailaman yan. Lalo na sir, pag yung mga sakit ng pasyente hindi basta-basta. Kaya ang ginagawa ko sir, pinapupunta ko magpa-doktor muna kayo, hingi kayo na first option. Magpa-laboratory kayo, pag clear, balik kayo sa akin. Pero pag may result naman, wag na. Kasi sir, lahat ng manggagamot sir, ganyan sir, nagmamarunong na sila eh. Oh, kaya ko yan, kaya ko to, yan. Pero hindi eh, marami napapahamak. Kaya isang malaking sugal ang gamutan sir. Pag hindi ka marunong magdala at nagpadala ka, talo ka. Kailangan ikaw magdala ng landas mo. Hindi ka magpapadala. Wag yun. Mali yun. Kasi nga, sa mundo ng spiritual, maraming linlangan. Maraming linlangan dyan. Sasabihin sa'yo, kunyari ganito, nagpagamot si ate. Ang sakit ni ate, mataas lang ang uric acid. Tapos, ang sabi sa kanya na manggagamot sa kabila, may kumukulam daw. O anong nangyari? Napahamak si ate. Wala namang kulam, pero kung ano pinapainom sa kanya, hindi nadali, nasira pa yung babae. Kawawa naman, kaya much better na bilang isang healer, i-diagnose talaga natin maigi ang pasyente kung ano bang nararamdaman. Ngayon, kung wala namang kakayahan magpa-check up, problema niya na yan. So, hindi ako tumatanggap ng walang doktor muna bago kami. Kami lang yung magiging second option, kumbaga, mga healer. Yun lang yung way ko na, kasi sir, natatakot ako mapahamak ang tao kasi magiging karga ko yan. Kaganon mahirap. Ano ba yung nagiging epekto po sa inyo pagka may nangyari po sa pasyente? Konsensya ko. Pero actually, pagbarang naman, considered naman din sa pamilya yan na dinala sa akin, malala na. So, sa akin wala na yan. Pero kung yun dinala nung hindi pa malala, kaya ko pang gamutin. Kaya pa, pero dinala na wala na Wala na. So, malaking konsensya po na pag namatayan ka ng pasyente, maaari makasuhan ka pa ng pamilya. Kaya mamimili kayo ng pasyenteng gagamutin nyo. Pag alam nyo namang physical, wag nyo nang gamutin, wag nyo nang pilitin, wag nyo nang pakailaman. May doktor naman po tayo Pero tayong mga modern na medicine para diyan, wag natin pakialaman, wag. Malaking dagok sa atin yung pag na-disgrasya natin yan. Malaki ang epekto sa karera ng pagiging healer. Dahil marami na akong naririnig na ganyan, namamatayan, nagkakasiraan, nagkakainggitan. Para sa akin, iba Diyos nyo, iba Diyos ko. Parang ganun ba? Oo, iba ang Diyos nyo. At paano nyo po hinahandle po yun? Pinagpipray ko na lang talaga, sir. Kasi, nandiyan sa spiritual Pinagpipray ko, hinihingi ko ng sign sa taas yan na, Lord, give me a sign. Ano bang gagawin ko dito? So, syempre, ako naniniwala ako sa Diyos talaga nag-iisa, walang imposible. Kung talagang didinggin, panalangin mo, gagawin niya. I-granted niya yan. So, pag ganyan sir, na dati, namatayan ako, 2 beses lang Pero syempre, masakit sa akin yun. Ako humawak dyan. Ako yung nakakahiya. Kasi di ba alam mo naman ng tao,
healer ka, tapos hindi mo pala kaya. Ito masasabi ko, hindi lahat ng laban, sir, pwede nating ipatalo. May time talaga na magpapatalo talaga tayo. Yan ang totoong healer. Yan ang totoong healer. Yan. Para sa akin, yun ang opinion ko. Hindi lahat ng laban kailangan nating ipatalo. Minsan magpatalo din tayo. Hindi natin pwedeng ipilit ang lahat. Kung alin lang yung kapasidad ng nakakaya mo o kakayahan mo, yun lang yung i-apply mo sa pasyente. Huwag na. Hanggang doon na lang dapat. Pag alam mo naman na doktorin ng sakit ito, pauwiin mo. May doktor lang ho kayo. Gagaling ka. Kaysa naman na magmurunong pa tayo. Mahirap po yun. Yun yung aking yun yung aking style sa gamutan. Mga aswang po, ano po ba yung mga aswang? Ano po bang masasabi niyo? Okay. Yung aswang kasi, yan ay saling lahi ho yan. Karunungan din nila yan. Oo, karunungan din nila yan. Pero yan mga yan ay ano yan? Yan ay genetically cursed. Sumpa yan na galing sa pinakaninunuan mo. So, ang aswang kasi, sinasabi nila masama daw. Hindi. Hindi mo niniwala. Kasi, yung aswang kasi para sa akin tribe yan. Tribe. Tribo. Hindi sila grupo, tribo yung mga yan. Paksyon ng mga paksyon ba? Paksyon ang tawagin. Tapos sinasabi nila nangangain daw ng tao. Hindi po totoo yun. Wala hong ganon. Wala hong ganon. Tsaka marami kasi, baka tik-tik yun. Tik-tik pwede pa. Oh, pero aswang hindi. Mga tribo ho yung mga yan. Tribo. Yun yung talaga yung pinaka, doon, tribo. Hindi sila nangangain Kung magbabasa kayo ng libro ng ang kasaysayan ng Kapis, nandun lahat ng sagot sa tanong. Ano ba ang aswang? Sino ba yung mga yan? So, doon ko lang nabasa na tribo sila, tribo. Sa samahan ng kumbaga, samahan or lahi. Lahi. Pero totoo na may, sila, para sila babaylan, sir. O, para sila babaylan. Ganon. So, marami klaseng aswang. May aswang na manggagamot. May aswang na mangkukulam. Oo. Yung words kasi na aswang kasi hindi naman talaga sinasabi nangangain ng tao, bata. Tribo sila. Tribo. Tribo yung mga yan. Parang babaylan, parang manukbo, parang bagubo ba, ganun mga bagubo. Tribo Aita, di ba? May Aita nga, ganun sila tribo din. Sa mga hindi nakakaalam, tribo yung mga yan. Tribo lang po sila, no? Tapos ang sabi niyo lang po na parang possible is yung tik-tik. Ano po ba yung tik-tik? Ano po ba? Yung tik-tik sila tinatawag na hungry. Oh, yung tinatawag na hungry entities, pero nasa physical form ng tao. Okay. So, yung tik-tik na yan, sila yung mga talagang literal na bumabalbal. Nang wawakwak talaga ng Pero, yung sa dila, hindi totoo yun. Ang tik-tik, para makuha ang bata, dinadaan sa titig. Ang ganda ng tiyan mo. Kinabukasan, wala na yung bata. Butas-butas na yung wala. Sir, kinikilabutan ako. Kasi sir, pwede po dito ikwento. Meron akong friend na buntis. So, since nasa Mindanao kami noon, kwentuhan kami. So, sabi ko sa kanya, ingat ka, marami dito sa lugar nyo. So, syempre, hindi siya nininiwala eh. How many times na siya nagpa-doktor? Okay naman yung tiyan niya. Okay, healthy ang bata. At siguro, nag-7 months yung tiyan niya, sir. Siyempre, 7 months, sir, very, di ba? Very visible na yun eh. Meron kaming napuntang lugar sa pesta na may nasulubong na kaming lalaki. At ang sabi na, wow, ang kintab ng tiyan. Sabi ko, patay. Siyempre, ako bilang healer, dinipensahan ko. Pero, anong gagawin ko? Di naniniwala yan. So, paano kami mag-resonate dalawa? So, bilang healer, at kasama ko, kailangan mag-resonate kami ng frequency. Pantay kami. Kasi kahit anong gamot ko dyan, sir, at hindi gagaling yan. Kasi hindi niya accepted yung ginagawa ko. So, kailangan
Pantay kami na frequency. Ganun. Ganun po pala yung Yes. po siya na. Yes. Kaya maraming disclaimer na, hindi na totoo yung panggagamot nyo. Kalukuhan lang yan. Kasalanan sa Diyos yan. Kung sa buti mo gagawin, bakit magiging kasalanan? So yun, sir. After a week, sir, sumakit ang tiyan niya. Kinikilabutan talaga ako, promise. Makita mo. Pagsakit ng tiyan niya, dugo na lumabas. Siyempre 7 months, dapat develop na yan, di ba? Oo. Lumabas. May tubig. Tapos, doon niya napagtanto na nagpa-ultrasound. Butas-butas. Ang bahay bata niya. Kinikilibutan ako. Promise. Pinuwento ko. Yun. Totoo talaga sila, sir. Pero titig lang. Kaya nilang kunin ng patatitig lang. Ganun sila ka-empower. Tsaka ang tiktek, pagka yung mga yan, may mga alagang ibon yan. Kung tawagin sa Bisaya, tawak. Yan yung inuutusan nila. Tsaka yan, may mga lungs yung mga na pinapahid sa katawan. Oo, every full moon, pahid yan. Mamaya-maya magbabago ng anyo yan mga gabi. Yan. Sila yung, malalaman mo, sir, pag may tiktik sa lugar mo, pag may dumaan na malakas ang hangin, pero biglang nawala, tiktik yun. Tsaka yung huna yung, kikik, kikik. Pag malayo yan, malapit na sa yan. Ano yan opposite. Pag malapit yan, malayo sa yung tiktik. Para siyang paniki. Pero iba. May impact siya. Oo. Yes, kailangan. Kasi kung hindi naniniwala ang kasama mo at ikaw gamot ng gamot, walang saysa. Sorry, excuse me. Useless lang ang pagod mo. Madidrain ka lang. Mauubos ka lang pagka ganun. May kwento po na parang nakakatakot na na-experience niyo po sa journey niyo po na to. Yung since na nag-exorcist ako, umangat talaga ang tao. Grabe. Iba na. Umangat ang tao. Umangat na. Hindi na element na kalaban ko. Demonyo na. Oo, demonyo na. Umangat na talaga siya. Umangat na. Umangat na. Iba na tingin niya. Una. Ganito niya. Yung mga gamit sa bahay niya, nagliliparan. Oo, pero hindi naman tumatama sa amin. Hindi naman. Nagwawala. Tapos iba na. Ang hirap nun. Inabot kami ng 3 hours ng gamutan, sir. Sobrang galing ng kalaban. Demonyo nga naman. Talaga mapagnilang. Sinasabi pa niya, ako ang gabay nito. Gabay, umaangat na nga likod mo. Pagka ganun niya, sir, ano na siya, exorcist. Kulang lang, sir, makita mo, gumagapang sa pader eh. Totoo po nangyayari yan. Sa kisame, yung crawl, totoo yan. Totoo yan. Pero ang naranasan ko lang, yung umangat talaga siya. Umangat talaga siya. Meron akong video pero wala sa cellphone, nasa laptop ko. Mas maganda, ipapasa ko lang siguro ko, sir. Para makita nyo naman, yun na yung video ko na itago. Yun lang. Meron ako noon, kailan ba nangyari? Sa Laguna, nangyari yan. 2015. Oo, kasama ko noon, 2 lang kami manggagamot. Oo, umangat talaga siya sa umangat na ano siya, umangat siya, nag-bend. Yung paa niya, sinasabi niya, hindi mo kami kaya. Siyempre ako, hindi mo may pag-away. Kasi yung iba kasi manggagamot, sinasaktan. Ako hindi, kinakausap ko lang. Di ba nga? Kaya nga, kasi sir, ganito yan, sir. Bilang healer dumidepende din ako sa sakit ng pasyente. Kasi, may mga pasyente na overthinker lang. Or tinamaan ng anxiety. So, yan ang kailangan nilang matutunan i-diagnose. Kasi may mga pasyente kasi na kiniklaim na, sir, nakukulam ako eh. Pipilitin ka pa nila. Kasi mas marunong, ikaw ba yung manggagamot? Pagka ganyan, hindi ko yung ginagamot. Kasi baka maghanap, pagka ganun. Ngayon, may mga pasyente talaga na ganyan. Kiniklaim nila na kinukulam sila. Kiniklaim nila na kinukulam sila. Hindi. Stress ka lang, ma'am. Kasi minsan, pag may magpapagamot sa akin, sir, masakit ang likod ko. Araw-araw na lang, sir, back pain ang uso. Lalo na yung mga taga-ibang bansa. Sasabihin nila. Siyempre ako, magtatanong ako na paano ho ba kayo? Lalo sa TikTok, sa live, sa TikTok. Sir, pwede magpagamot? Sige, up ko lang dito. Tanong, ano ba nararamdaman mo? Sir, sumasakit ang likod ko. Tsaka parang ginagambala ako. May gambala na naman tayo.
So, sa words na gambala, ibig sabihin sinasadya. So, ginagawa ko niyan, sinasayko ko muna. Gumagawa ko ng mental diagnostic. So, dinadiagnose ko siya through tanong. Ano bang naisip mo nung hindi ka makatulog? So, mapagtanto ko, broken-hearted lang pala. Oh, ibig sabihin, ginagambala yung sarili niya. Kaya minsan may ganyan. So, tayo, talaga, kami bilang healer sa mga gusto mag-aral, unahin nyo po muna yung pagkipag-usap sa tao bago nyo i-apply sa iba yan. Kailangan mas expanded pang unawa nyo. Dapat mas mataas yung consciousness nyo. Awaking, dapat kayo, fully awaking kayo. Kasi kung papasok ka ng spiritual na gusto mo lang, wala. Hindi ka uunlad sa spiritual. No, yun lang. Para lang po ma-expand niyo po dito sa demonic possession po, ano niyo po kami ng exorcist. Gaano po kahirap labanan ang gano'n? Ano po mga kailangan po ninyo? Wala akong kailangan, sir. Kasi sir, ganito yan, sir. Bumabasi nga ako sa ganyan. Pag alam kong exorcism na ang gagamitin ko, sir, gumagamit po kami ng tinatawag na deliverance prayer ni Saint Benedict. So, yan ang ginagamit namin. Kasi, sir, magkaiba po kasi ang Bible knowledge at Western knowledge. Yung tinatawag na lihim na karunungan. So, LNK. Magkaiba po yan. Kasi, hindi po kaya na LNK ang exorcism. Lalo na pag ganyan na. Ewan ko kung bakit, hindi ko alam. Kasi ito yung tanong na hinahanap ako pa ng sagot eh. Kung bakit hindi kaya, hindi kaya ni LNK na puksain ang ang demonic, exorcist. So, nagagawa lang yan or napapagaling lang sa way ng deliverance prayer. Kahit yung mga curse, yung mga sumpa na galing sa yung mga evil spirit, mostly ginagamitan talaga ng deliverance yan. Pinapalaya mo yung tao sa cord na tinatawag. Pinuputol mo. Kaya malaking tanong ko sa sarili ko yan. Hanggang yung pinag-aaralan ko pa kung bakit hindi kaya ng LNK gamutin ng sumpa. Pero nagagawa yan ng Bible lang. Bible lang katapat yan, sumpa. Bible lang. Mga deliverance prayer like St. Michael, St. Benedict, yan. Pwede niyo po ba kami pakitaan ng yung mga ginagamit niyo po na panggamot mo? Pwede. So, yan. Bilang isang healer, kailangan mo ng ganyang medalyon. Kasi pandepensa mo to eh. So, magpapaalam mo tayo sa kanila, pakita lang kita, kung magtatampong. Okay. Yan. Pag may medal ka, malaki din itong part na obligasyon kasi araw-araw mo siyang dadasalan eh. Infinito Dios bang tawag riyan. So ito yung mga gamit ko sa spiritual, no? So yeah, ito pa yung tinatawag na Trispico, kung tawagin solo mataho. Oh, ito yung popular sa atin ngayon sa Pilipinas. Kahit mga bata alam nila yan. Kita ho ba? Oh, yan yung mga pandepensa namin bilang healer. So, kailangan din mo ng ganito. So, kami mga healer, gumagamit din kami ng mga oil. Pag nangipin ng kidlat. Yan, nakakatulong din to bilang panghigop ng mga negative energy na katawan ng tao, no? Tsaka ginagamit ito sa mga pandepensa o pangontra sa mga masasamang espiritu. So yun lang po yung gamit namin sa spiritual. Ngipin po lang kilat ng tawagin niya, no? So yun lang. So hindi bilang healer, hindi naman kailangan talaga ng mga props eh. Di ba? Pwede mo naman idaan sa ano yan eh, sa verb o sa salita lang. Pwede mo siyang idaan doon. Depende naman yan sa healer kung ano ba yung nakahiligan niya. Sa healer ka naman kasi walang pinipiling rules eh. Walang pinipiling relihiyon yan. Basta gusto mong pasukin. Pero ingat lang.
Ayun yung sinasabi nila panghalina na kung saan na may tinatawag na wishing hair yan. Dito nila ilalagay yung pangalan ng taong gusto nilang paibigin. Ilalagay nila sa loob dyan. Dadasalan sa araw ng Bernes at itatabi sa higaan. So, ang gayuma kasi, yan ang tinatawag na sa pilitang pag-ibig. Ang gayuma, no? So, parang dinadaya mo ang tao niyan eh. Pero may mga gayuma din naman na may mga good intention ka. So, yan ay sa uri ng ritual, ang gayuma. So, sa gayuma may tatawagin ka riyan. Lahat ng may sacrifice, no? So, ang gayuma, may humahawak dyan na entities. Yan ang demonyo. So, sino ba to? Anong pangalan nito? Wag lang sabihin pangalan dito, sir. Baka tayo mapalo niya. Oo. So, yan. Ang paggamit ng gayuma talaga may balik ho yan eh. Marami nagtatanong sa akin na, sir, paano ba bang gayuma? Diyos ko po. May karma yan. May karma. Malaki ang impact sa buhay ng tao yan kasi once na dinaan mo sa gayuma yung tao, na-expire yan. Tsaka mabigat sa kabuhayan, sir, ang gayuma. Mabigat sa pamumuhay. Maapektuhan yung financially mo pag nanggagayuma ka. Kasi pandaraya yan. Pandaraya yan. So pag nagkagayuma ko, tatawag po ng demonyo po? Yes. Una muna tatawagin muna ang espiritu ng demonyo. Kasi siya uutusan mo eh. Na ito sa ganito, paibigin mo sa akin to. Kasi sir, hindi naman gaganang obra kung walang gagalaw ng espiritu. Kasi pag sinabi na spiritual, yung gayuma, part na rin yan spiritual. Kasi spirit nga eh. Yun yung pinakikilos mo dyan. So once na may gagawin ka, ritual talaga gagawin mo dyan. Pero kung wala kang alam sa ganyan, huwag nitutuloy. Kasi sir, marami nang nabaliw dyan. Nasa mental na iba. Nanggayuma sila. Nang hindi naman tamang proseso. May mga tinatawag po tayo proseso dyan, no? Yun. Kasi eto po, alam ko po sa Quiapo, may mga ganyan po. Oo, sa Quiapo. May mayroon po makikita. Maaring tunay yun, sir. Oo, mga... Minsan po may mga agimat po silang pinibenta. Oo, mga... Totoo po ba yun? Totoo po yan, sir. Depende sa gagamit nyo kung may alam din. Kasi, sir, ang bubuhay sa mga yan para magkaroon ng bisa, ang pananampalataya mo. Pananampalataya mo. Wala po sa buhay ng medalyon nyo kundi nasa iyo yan sa gagamit. Kasi kung maganda ang medalyon mo o sabihin natin tunay kasi nahawakan eh. So, literal na tunay. Ngayon, kung wala kang paniniwala or pananampalataya, wala. Hindi gagana ang medalyon mo, ang gayuma na sinasabi mo. Tunay yan sa Quiapo. Totoo po yan. Totoo ho. Isa pa, yan ay maraming mga contradicted dyan, maraming mga kontrapelo dyan eh. Sabihin, hindi mo totoo yung gayuma. Marami ka talaga makakalaban, sir, pagka pinag-aralan mo yung mga ganyan. Kaya mas maganda talaga, once na seeker ka or practitioner ka, dapat maging stoicism ka lang or so, huwag mo na pagsabi sa iba na may alam ka. Kasi wala eh, kukontrahin ka rin. Mas bababa ang confidence mo pagka ganun. Kasi pag sinabing spiritual, pag pinasok mo siya, patibayan kayo dyan. Matira matibay, matira tunay. Yung mensahe niyo po sa mga nanonood po dito ngayon. Oo. Masasabi ko lang sa inyo na hindi naman po lahat ng manggagamot masasama. O tayo lang talaga nag-isip na masama sa kapwa natin. No? Tsaka hindi po sa demonyo yan. Sasabihin ko sa inyo. Meron pa ho kayong mga matutuklasan talaga hindi pa po sa ngayon. No. Yang Bible na ginagamit natin, panlabas na balat lang ho yan. Marami pa pong kababalagan sa mundo. No? Saka, ang layunin po naming mga healer, no? Tumulong po kami na walang hinihinging kabayaran. Yun po yung layunin namin. So, iwasan na po natin
panghihila pababa, ay hindi po maganda yan, no? Hindi po tayo asenso sa ganyan. So, irespeto po natin ang bawat isa. Ganyan, yun na lang po siguro. No, suportahan nyo na lang po yung mga healer ng Pilipinas. Kahit po sabihin nyo hindi magaling, wala ho sa galing yan. Wala sa galing yan. Suportahan nyo na lang po siguro. Kasi siguro, kaya sila ganyan, nawawan sila ng confidence. Hindi sila nagbubush. So, yun lang po. Suportahan po natin ng mga manggagam sa Pilipinas. Lahat po. Baguhan tsaka matatagal na suportahan po natin. Yun. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!